Sa makatwid po, kapatid na Ron, mga giliw po naming mga taga-subaybay, dito po sa bansang Pilipinas magmumula ang hinuhulaan sa Isaias 46:11 na taong isinugo ng Panginoong Diyos na ang kanyang gawain ay itinulad po sa ibong mandaragit. Mga kaibigan po namin, natupad po ito sa katauhan ng kapatid na Felix Y. Manalo at hindi po kay Ciro na naging hari po ng Persya. Akin na ang buong sanlibutan. Inutil! Tarantado! Na under sa domination ni Satanas. Take notice, I'm here already. Ako po si Gabon. At ito ang Factbusters! Kaya bago muna natin simulan ang ating episode ngayon, iniimbitahan kita na isubscribe itong ating bagong YouTube channel, Factbusters PH, dahil yung lumang channel natin ay nahack po mga kapatid. Kawawa naman tayo, no? Pero pati rin sana ang isa pa nating YouTube channel, Takasuri PH, paki-subscribe din yan mga kababayan. Ako naman, sige. Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang episode ng Factbusters PH. Sa Isaias 46:11 mga kababayan na ating tinalakay nung nakaraang episode, ay meron pong binabanggit na ibong mandaragit mga kababayan. Yung ibong mandaragit ay galing sa silangan. Kung sasaling ito, mandirigma sa silangan. At itong ibong mandaragit daw, sino ba yung tinutukoy niyan? Ayon po sa isang pasugo God's Message Magazine, itong babasahin natin yung May 2017 issue sa page 29 sa article ni Roland Aguirre, remembering Brother Felix Y. Manalo, his relevance as God's messenger in these last days. Ganito po ang sinasabi. The prophesied messenger of God was also likened to a bird of prey. Again, the prophecy was fulfilled when Brother Felix Manalo began his preaching the true gospel. Kaya lumalabas mula po dito, si Felix Manalo daw ang katuparan ng ibong mandaragit sa Isaias 46:11. Yan pala yung doktrina nila mga kababayan. Tanong, si Felix Manalo ba ang tinutukoy na ibong mandaragit sa Isaias 46:11? Suriin nga natin mga kababayan. Isa po sa ating ikukonsulta ay ito pong Bible scholar na isa ring paring Katoliko, si Monsignor Jose Abriol. Siya po yung nasa likod ng pagsasalin ng ang banal na Biblia, na salin ng Biblia. Ganito po yung nakasaad sa footnote ng ang banal na Biblia, Isaias 46:11. Ibong mandaragit sa gisag ni Ciro. Ito ay nasa watawat ni Ciro at ng kanyang mga kahalili. Ayan, napakaliwanag dito. Yung ibong mandaragit ay sa gisag ni Ciro. At nakita natin sa internet yung watawat ng empire na pinamunuan noon ni Haring Ciro. Ayan, nakikita nyo po sa screen. At yan nga ay ibong mandaragit. Katunayan, binasa nga iyan ng mga ministro ni Felix Manalo. Eto, panoorin po natin yung kanilang pagbabasa. Kapatid na Dan, ang isa pa pong inaakala po ng iba na dahilan kung kaya sinasabi po nila na ang hinuhula ang ibong mandaragit sa Isaias 46:11 ay si Ciro, ay sapagkat ang nakasulat daw po sa Biblia na isinali ng paring Katoliko na si Ginoong Jose Abriol ay yun daw pong pariralang ibong mandaragit ay sagisag daw po ni Ciro. Nasa watawat niya at ng kanyang mga kahalili. Ganito po ang mababasa po natin sa footnote. Pakinggan po natin. Tala baba. Footnote ng Isaias 46:11 ni Jose C. Abriol. Ibong mandaragit sa gisag ni Ciro. Ito ay nasa watawat ni Ciro at ng kanyang mga kahalili.
Mga kaibigan po namin, tangi po rito, malinaw daw po na ang binabanggit na ibong mandaragit sa Isayas 46:11 ay mula sa silanganan. Si Ciro po, kapatid na Dan, batay po sa Ezra 1:1, ay naging hari ng Persya. Dahil ang Persya daw po ay nasa silangan, kaya gumawa po agad sila ng konklusyon na si Ciro po ang tinutukoy sa Isayas 46:11. Ayan. So, napanood po natin yung pagbabasa ng dalawang ministro ni Felix Manalo, itong footnote ng ang banal na Biblia na isinali ni Monsignor Jose Abriol. At ayon po sa kanila, si Ciro nga yung tinutukoy sa Isayas 46:11 kung yung pagbabatayan, yung footnote doon sa isinaling Biblia ni Jose Abriol. Ayan, nakikita nyo sa screen. At yan talaga yung nakalagay, mga kababayan. Ano? So, yan po yung reality, mga kabatid. So, ayon po sa kanila, base po sa ating napanood din, si Haring Ciro, naging hari po siya ng bansang Persya. At mababasa daw yan sa 1:1 ng Ezra. Ayan, nakikita nyo sa screen. Ngayon, balikan natin yung Isayas 46:11. Merong binabanggit na mandirigma sa silangan, o sa isa pang salin nga, sa silanganan, ano? Doon po manggagaling yung ibong mandaragit. Dahil daw sa silangan na siyang bansang Persya, galing si Ciro, kaya siya ang ibong mandaragit daw, ayon sa mga ministrong ito sa Isayas 46:11. Tanong, na footnote lang ba ng salin na ito ang nagsasabi na si Ciro o si Haring Ciro ang tinutukoy na ibong mandaragit sa Isayas 46:11? Susuriin po natin yan, mga kababayan. Isa pong salin ng Biblia, ito pong Holman Christian Standard Bible. Yan po ay isinulat at inilimbag noong year 2004. Nakikita nyo po sa screen yung Isayas 46:11 at yung sinasabi po sa footnote ay ganito. 46:11, Cyrus. Ayan, napakaliwanag, ano? So, si Haring Ciro yung tinutukoy kasi kung nakikita nyo po, meron pong letter B, ayan, yung bird of prey, yan daw ay si Haring Ciro. Okay, puntaan naman natin itong isa pang medyo lumang salin ng Biblia, ito pong Confraternity Bible. Sa Isayas 46:11 ng Confraternity Bible, meron pong asterisk. Ayan, nakikita nyo po sa screen, bird of prey, asterisk. At kung titingnan po yung footnote ay sinasabing, from the east, a bird of prey, Cyrus. Ayan, so si Haring Ciro po, ayon sa saling ito. Ito, medyo luma pa yung ating ipapakita, no? Yung ininimbag noong year 1560. Itong The Geneva Bible. Ito ay isa sa mga salin na may malaking role sa Protestantism. Ito, ipapakita ko po sa inyo, meron pong sinasabing, I call a bird from the east. Ano yung footnote niya? Babasahin natin, ano? That is, Cyrus, which that come as swift as a bird and fight against Babylon. Ayan, napakaliwanag po, mga kababayan. So, mula po sa mga footnote ng mga salin ng Biblia na ito, ay sinasabing si Haring Ciro, yung tinutukoy na ibong mandaragit, mga kababayan. Kahit na may mga salin ng Biblia, base sa footnote nila ng Isayas 46:11, na nagsasabing si Ciro, o si Haring Ciro yung tinutukoy dito, ano ba ang komento ng mga ministrong ito? Panoorin natin. Mahalaga muna na malaman natin, kapatid na ron, mga giliw po naming mga taga-subaybay, saan po ba naroon ang bansang Persya? Saang bahagi po ng silangan ito matatagpuan? Basahin po natin dito po sa isang aklat na pinamagatang Oriental Heritage, The Story of Civilization, Part 1. Ito po isinulat ni William Durant. Ganito ng ating mababasa sa 352 at sa 356. Ang Persya ang naging Panginoon ng Media at naghanda upang maging leader ng buong malapit na silangan. Ang mga Persyano ay tila ang pinakamakikisig na tao ng sinaunang malapit na silangan. Kapatid na ron, mga kaibigan, ang bansang Persya po sa matandang heograpiya, ito ay tinatawag po noon na
malapit na silangan o Near East. Sa makabagong panahon po mga kaibigan, ang Persya na tinatawag po ngayon na bansang Iran ay nasa gitnang silangan o Middle East. Kaya po, ngayon pa lamang ay natitiyak na po natin, kapatid na ron, mga kaibigan, na hindi po wasto ang pagkaunawa ng mga nagtuturo at naniniwalang si Ciro ang tinutukoy na ibong mandaragit sa Isaias 46:11. Ayan, so napanood po natin yung dalawang ministro ni Felix Manalo, yan. So balikan natin yung kanilang pinagbabatayan, yung ang dating Biblia na manasalin. Yung ibong mandadagit daw, mula po daw yun sa silanganan, at yung ibong mandadagit din ay gumagawa po kung ano yung ipinahayag ng Diyos sa kanya mula sa malayong lupain. Ayan, yan po yung tinutukoy, Ngayon, ayon po sa kanila, hindi daw Persya yung tinutukoy na malayong lupain sa silangan, ayon po sa Isaias 46:11, at meron po silang binasang aklat, nakikita nyo po sa screen yung quotation ng aklat na ito, yung Oriental Heritage, The Story of Civilization Part 1 ni William Durant. Ayan, so tanong, totoo ba ang kanilang claim na ito? Sige nga, suriin nga natin. Meron po silang ipinakitang aklat, ito pong Oriental Heritage by Will Durant, yung The Story of Civilization Part 1. Babasahin po natin yung copyright 1963 sa page 352. At heto po, ayan, nakikita nyo po yung quotation at wala namang problema, At yan po yung page 352 at ito namang isa yung page 356. Ayan, nakikita nyo sa screen. So, tanong mga kababayan, meron po kasing binabanggit na Near East. Ayan, so tanong, ano ba ang tinutukoy na Near East na ito, mga kapatid? Kailan ba tinawag na Near East ang grupo ng mga bansang ito na kabilang ang bansang Persya na sa kasalukuyan ay bansang Iran? Noong panahon ba ni Propeta Isaias ito binanggit, itong Near East? Puntahan naman natin mula sa aklat na binasa ng mga ministro ni Manalo, Our Oriental Heritage. Papasahin natin ang pahina 116, ganito po ang mababasa. Ililiwat ko na lang po sa Tagalog. Sa kalahati ng panahong ito, ang sentro ng mga gawain ng tao. Hanggang sa ngayon, ay kilala natin, ay nasa malapit na silangan, Near East. Ayan, maliwanag po. Ibig sabihin, yung Near East ay kilala natin ngayon na Near East, pero hindi po sinasabi na kahit pa nung panahon ni Propeta Isaias ay tinawag ng Near East yung bansang Persya at yung iba pang bansa na kabilang nito, mga kapatid. Ibig sabihin, ang Near East na tinutukoy ay ang pantawag natin ngayon sa mga bansa kabilang ang Persya. Kaya itong referensyang ito, yung orientation pala niya ay sa kasalukuyan habang isinusulat yung aklat, Ngayon, tanong, kailan ba kasi ginamit itong terminong Near East? Noon bang panahon ni Propeta Isaias pa ito ginawa? Basahin natin sa isang referensya, mga kapatid, nahanap natin sa internet. Ganito po ang sinasabi. Noong mga kalagitnaan ng ika-19 na siglo, ang Near East ay ginamit upang ilarawan ang bahaging iyon ng silangan na pinakamalapit sa Europa. Ang terminong Far East ay lumitaw nang magkakasabay na nangangahulugang Japan, China, Korea, Indonesia at Vietnam. Ang Near East ay inilapat sa kung ano ang paunahing kilala bilang Levant na nasa jurisdiksyon ng Ottoman Porte o pamahalaan. Ayan, napakaliwanag po ng ating binasa, mga kababayan. Ipagpapatuloy po natin ang pagbasa. Ang Near East ay isang transcontinental na rehiyon sa paligid ng East Mediterranean na sumasaklaw sa kanlurang Asya, Timog Silangang Europa at Hilagang Africa. Kabilang ang makasaysayang Fertile Crescent, ang Levant, Anatolia, East Thrace at Egypt. Ang termino ay orihinal na inilapat sa Ottoman Empire
Ngunit ngayon ay may iba't ibang mga kahulugan sa loob ng iba't ibang mga akademikong lupon. Ayan, napakaliwanag po ng ating binasa. Ito palang terminong Near East, ginamit yan upang ilarawan ang bahaging iyon ng silangan na ginawa po yan sa kalagitnaan ng ika-19 na siglo. Ayon po sa ating binasa. Ibig sabihin, noong 19th century at hindi po noong panahon ni Propeta Isaias, ginamit yung katagang Near East. Kaya mali po at palpak yung argumento ng mga ministrong ito ni Felix Manalo. Kaya itong dalawang ito talaga. Kaya po, ngayon pa lamang ay natitiyak na po natin, kapatid na ron, mga kaibigan, na hindi po wasto ang pagkaunawa ng mga nagtuturo at naniniwalang si Ciro ang tinutukoy na ibong mandaragit sa Isaias 46:11. Gagamit pa ng referensya, mali naman yung orientation ng kanilang binasa, kaya busted yan, mali talaga yan. Ano naman kaya ang gustong ipalitaw ng mga ministrong ito sa Isaias 46:11? Ito, panoorin natin. Saang bahagi po ba ng silangan magmumula ang tinutukoy na tao na ang kanyang gawain ay itinulad sa ibong mandaragit? Basahin po natin itong nakasulat. Pakinggan po ninyo ang Isaias 46:11. Ganito po ang pagtuturo sa atin ng mga banal na kasulatan. Na tumatawag ng ibong mangdadagit mula sa silanganan, ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Mga kaibigan, kapatid na ron, ang binabanggit po na ibong mandaragit ay magmumula po sa silanganan. Literal po bang ibon ang tinutukoy? Hindi po, mga kaibigan. Kundi ayon po mismo sa ating Panginoong Diyos, ang sabi niya, tao na gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Kapatid na ron, mga kaibigan, kung ang tinutukoy po na ibong mandaragit mula po sa silanganan ay siya rin pong tao mula po sa malayong lupain, kung gayon po, iisang direksyon po ang pagmumulan. Silangang malayo o malayong silangan. Ayan, so napanood nyo po mga kababayan muli yung dalawang ministro ni Manalo. Ayon po sa kanila, magmumula daw sa malayong silangan ang ibong mandaragit sa Isaias 46:11 at syempre doon po sa kanilang binasa, meron kasing ibong mandadagit sa silanganan na mula daw sa malayong lupain. Kaya mula po dito, yung mula sa silanganan at mula sa malayong lupain, naging far east daw kaagad. Okay, sige. So, tanong, kung hindi muna natin ipagdugtong yung salitang silanganan at malayong lupain na ginawa nilang far east, tanong, ang Persya ba, swak ba sa mga nasabing paglalarawan na ito ayon sa Biblia? Susurihin po natin yan, mga kababayan. Siyempre, paano mo ba malalaman kung yung isang lugar ay malapit? Di ba dapat meron kang tinatawag na point of reference? Ano ba ang point of reference natin? Basahin po natin ang isang talata sa Biblia sa Ezekiel 5:5. Ganito po ang sinasabi. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, ito ay Jerusalem. Inilagay ko siya sa gitna ng mga bansa at mga lupain ay nangasa palibot niya. Ayan, klarong-klaro po ng ating binasa, no? Yung Jerusalem, siya po yung inilagay ng Diyos sa gitna ng mga bansa, mga kababayan. Ayan, so, ayan, nakikita nyo po sa screen yung mapa, yung mapa noon. At, ayan, nakikita nyo po yung bansang Jerusalem. Kung titignan ninyo, ayan, yung bansang Persya ay nasa silanganan o nasa silangan ng bansang Jerusalem. Ayan, nakikita nyo po sa screen. So, tama, no? So, nasa silangan nga ng Jerusalem ang Persya. Ngayon, tingnan naman natin kung malayong lupain ito. Ayan, malayo po. 1,700 kilometers yung distansya mula sa Persya patungong Jerusalem. Kaya tama, no? Malayong lupain din. So, yung Persya ay pasok at swak dito po sa Isaias 46:11. Kaya hindi po pwedeng i-reject ng mga ministrong ito yung bansang Persya. Pero ito po yung tanong, mga kapatid. Paano naman nila, itong mga ministrong ito, sasabihin na Pilipinas
ang lupaing tinutukoy sa nasabing talatang ito. Eto, panoorin natin sila. Kapatid na Dan, baka ito rin po ang katanungan ng mga ginigiliw po nating taga-subaybay. Ang bansang Pilipinas po ba ay bansang nasa malayong silangan? Sa aklat po na pinamagatang A Short History of the Far East, mga kaibigan, pakinggan po ninyo. Ito po'y isinulat ni Kenneth Scott Latourette. Ganito po ang ating mababasa. Dito naman po sa page 290. Ang Pilipinas ay bahagyang naimpluwensyahan ng kultura ng Europa. Sa ilalim ng pagtuturo ng mga Kastila, ito ay naging kaisa-isang bansang Kristiyano at pinapaging Europeo sa malayong silangan. Kapatid na ron, nasagot na po ang katanungan po ninyo. Sana po narinig po ninyo, mga kaibigan. Ayon po sa may akda ng isang aklat kasaysayan na binasa po namin, ang Pilipinas po ang naging kaisa-isang bansang Kristiyano sa malayong silangan. Sa makatwid po, kapatid na ron, mga giliw po naming mga taga-subaybay, dito po sa bansang Pilipinas magmumula ang hinuhulaan sa Isaias 46:11 na taong isinugo ng Panginoong Diyos na ang kanyang gawain ay itinulad po sa ibong mandaragit. Mga kaibigan po namin, natupad po ito sa katauhan ng kapatid na Felix Y. Manalo at hindi po kay Ciro na naging hari po ng Persya. Ayan, so napanood po natin yung dalawang ministro ni Manalo at ayon po sa kanila, mga kapatid, Pilipinas daw ang lupain na tinutukuyan na kung saan nagmula ang ibong mandaragit doon sa 46:11 ng Isaias. Tanong, totoo ba ito, mga kababayan? Susuriin po natin yan. Babasahin natin yung ginamit nilang aklat, A Short History of the Far East ni Kenneth Scott Latourette. Ganito po ang mababasa natin, yung 1946 edition sa page 290. Ayan, nakikita nyo sa screen at yan po ang quotation na kanilang ipinakita sa video kanina nating napanood. Ayan. So, meron kasing binabanggit na Far East. Yan po, at yung nasabing quotation nagsasabi ng Pilipinas daw ay ang nag-iisang Kristiyanong bansa sa Far East. Tanong, ano ba ang tinutukoy na Far East sa nasabing aklat na ito? Puntahan natin at babasahin yung aklat pa rin na ito, pero sa page 8, preface, ganito po ang sinasabi. Ililiwat ko na lang sa Tagalog, yung iba. Sa malayong silangan, ang ibig nating sabihin ay ang silangang bahagi ng Asya at ang mga katabing isla. Ang lupain na pinakamalaki sa populasyon at ang pinakamaimpluwensya ay ang China. Sumunod sa populasyon at kumakailang namumukod tangi sa kapangyarihang pampolitika ay ang Japan. At nakikita nyo rin sa screen yung iba't iba pang mga bansa na kabilang sa malayong silangan katulad ng Korea, Taiwan, Mongolia, Russia, Cambodia, Laos, Malaysia, Thailand at Pilipinas, mga kababayan. At yan po yung listahan na yan, base po sa aklat na ito. Ngayon, tanong, kailan ba tinawag na Far East ang grupo ng mga bansang ito? Noong panahon ba ito ni Propeta Isaias? Suriin natin. Babasahin naman natin yung isang article sa internet nating nahanap. Ganito po ang sinasabi. Sa European terminology, ang Far East o malayong silangan ay ang geographical na rehiyon na sumasaklaw sa pinakasilangang bahagi ng kontinente ng Asya, kabilang ang silangan, hilaga, partikular ang malayong silangan ng Russia at timog silangang Asya. Ang termino ay unang ginamit sa European geopolitical discourse noong ika-15 siglo, partikular na ang British, na tumutukoy sa malayong silangan bilang pinakamalayo sa tatlong silangan, lampas sa Near East at Middle East. Napakaliwanag po ng ating binasa. Ibig sabihin, 15th century lang ginamit ang terminong Far East at hindi po ginamit noong panahon ni Propeta Isaias. Kaya ito kasi, itong si Propeta Isaias, hindi naman niya gustong isulat ito pertaining doon sa Far East noong 15th century. Hindi po. Ito po ay pertaining doon sa malayong lupain sa panahon ni Isaias. At yan nga
ay ang bansang Persya. Suwak na suwak nga doon, kaya siguradong hindi Pilipinas ang tinutukoy na malayong lupain sa Isaias 46:11. Kaya itong dalawang ito, Sa makatwid po, kapatid na Ron, mga giliw po naming mga taga-subaybay, dito po sa bansang Pilipinas magmumula ang hinuhulaan sa Isaias 46:11 na taong isinugo ng Panginoong Diyos na ang kanyang gawain ay itinulad po sa ibong mandaragit. Mga kaibigan po namin, natupad po ito sa katauhan ng kapatid na Felix Y. Manalo at hindi po kay Ciro na naging hari po ng Persya. mali na naman yan, kaya busted yan, mali! Mali po yan mga kapatid. Mula po sa ating binasa, yung ibong mandaragit na manggagaling sa silangan o sa silanganan at malayong lupain, yan po ay Persya at si Haring Ciro nga ang tinutukoy ng talatang ito mga kababayan. Nako, palpak talaga ang mga ministrong ito. Anong masasabi ninyo sa ating episode po ngayon? Comment down below mga kababayan. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe na sa ating channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. Check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Kabornok at ito ang Factbusters!